Hello guys! Welcome back sa ating channel. Kung gumagamit ka ng GCash, importante ang update na ito dahil may malaking pagbabago na ginawa ang GCash pagdating sa account security. Kung dati ay SMS, OTP ang natatanggap natin kapag nagla-login or may transaction, ngayon ay may bagong feature na tinatawag na in-app OTP. So ano ba ito? Paano ito gumagana at ano ang dapat mong gawin para hindi ka ma-lockout sa account mo? Alamin natin sa video na ito. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang GCash updates at tutorials. So let's go! Ano ang in-app OTP? Una sa lahat, ano ba ang in-app OTP? Ang OTP o one-time password ay security code na ginagamit para ma-verify na ikaw talaga ang may-ari ng account. So this past few years nga guys, karamihan sa OTP ay ipinapadala sa pamamagitan ng SMS. Ngunit dahil sa dumaraming kaso ng phishing, SIM swap at iba't ibang online scams, nagdagdag ang GCash ng mas secure na paraan ng pag-verify. Dito na pumapasok ang in-app OTP. Sa halip na makatanggap ng code sa text message, ang verification request ay direktang lalabas sa loob ng iyong GCash app. So bakit ito ginawa ng GCash? Maraming scammers ang gumagamit ng fake text messages para nakawin ang OTP ng mga users. Kapag naibigay mo ang OTP sa scammer, maaari nilang ma-access ang iyong account. Sa bagong system na ito, mas mahihirapan ang mga scammer dahil ang verification ay nangyayari mismo sa loob ng GCash app. Mas ligtas ito kumpara sa tradisyonal na SMS OTP. Paano gumagana ang in-app OTP? Ganito ang magiging proseso. Kapag may login attempt o sensitibong transaction sa iyong account, hindi ka agad magpapadala ng SMS ang GCash. Sa halip, makakatanggap ka ng notification sa loob ng app. Kapag binuksan mo ito, hihingan ka ng confirmation. Kapag ikaw ang nag-request ng transaction, i-approve mo lamang ito. Kung hindi ikaw ang nag-request, maaari mo itong i-decline at agad na ma-secure ang account mo. Ano ang dapat mong gawin? Para maiwasan ang problema, siguraduhin number 1, updated ang iyong GCash app. Pumunta sa Google Play Store or App Store at tingnan kung may available update. Number 2, huwag ibigay ang MPIN mo kahit kanino. Kahit customer service daw ang kausap mo, huwag kailanman ibigay ang iyong MPIN. Number 3, huwag mag-click ng mga kahina-hinalang links. Maraming scammers ang nagpapadala ng fake GCash messages na may kasamang links. Number 4, i-enable ang lahat ng security features ng iyong account. Kasama rito ang device verification at face verification kung available. Ano naman ang gagawin kapag hindi dumating ang OTP? Kung sakaling hindi lumabas ang in-app OTP, una, siguraduhin may internet connection ka. Pangalawa, i-close at i-open muli ang GCash app. Pangatlo, tingnan kung updated ang app. At kung hindi pa rin gumagana, maaari kang makipag-ugnayan sa GCash Help Center para sa assistance. Sa kabuuan, ang bagong in-app OTP ng GCash ay ginawa para mas maprotektahan ang mga users laban sa online scams at unauthorized access. Bagamat maaaring manibago tayo sa bagong proseso, mas makakatulong ito para mapanatiling ligtas ang ating mga account at pera. Kaya kung gumagamit ka ng GCash, siguraduhing updated ang iyong app at maging maingat sa anumang kahina-hinalang mensahe. At siyan na nga ang latest GCash update natin ngayon. Kung nakatulong ang video na ito, paki-like, share at subscribe sa ating channel. Kung may tanong ka tungkol sa GCash, i-comment mo lang sa ibaba at baka yun na maging susunod nating tutorial. Maraming salamat sa panonood at see you sa next video.